Kahit ilang presidente ang paupuin natin, kung ang taong bayan mismo hindi nila alam kung ano ang karapatan nila, ang taong bayan mananatiling maghirap sa bansang Pilipinas. Hindi ninyo alam ang inyong karapatan at manahimik na lang kayo sa inyong mga tahanan, ay nagkakamali kayo. Dahil ang mga taong bayan ay may malaking karapatan na questionin ang mga nakaupong opisyalis ng gobyerno para sa ganun malaman kung saan nila ibinulsa o ipinago ang pera ng taong bayan na supposedly na para ito sa mga proyekto na magsisilbi sa mga mahihirap na hindi kayang pag-aralin ang kanilang mga anak, mga mahihirap na hindi kayang magbayad sa mamahaling mga ospital at sa lahat ng mga serbisyo publiko na dapat tamasahin ng mamabawat mamamayang Pilipino. Mga bobo yan ng mga tao yan kasi hindi nila iniintindihan. Kapag si Sara ang umupo, we will require the Department of Education na magkaroon ng subject na Philippine Constitution para sa ganun ang taong bayan malaman nila kung ano ang kanilang karapatan. Dahil binubura nila itong konstitusyon sa kaisipan ng taong bayan, ang kanilang constitutional rights. Kahit ilang presidente ang paupuin natin, kung ang taong bayan mismo hindi nila alam kung ano ang karapatan nila, ang taong bayan mananatiling maghirap sa bansang Pilipinas. Tandaan po ninyo yan. Kung hindi ninyo alam ang inyong karapatan at manahimik na lang kayo sa inyong mga tahanan, ay nagkakamali kayo. Dahil ang mga taong bayan ay may malaking karapatan na questionin ang mga nakaupong opisyalis ng gobyerno para sa ganun malaman kung saan nila ibinulsa o ipinago ang pera ng taong bayan na supposedly na para ito sa mga proyekto na magsisilbi sa mga mahihirap na hindi kayang pag-aralin ang kanilang mga anak, mga mahihirap na hindi kayang magbayad sa mamahaling mga ospital at sa lahat ng mga serbisyo publiko na dapat tamasahin ng mamabawat mamamayang Pilipino. Ngayon, kung ang sino man ang nagsasabi ngayon mula sa Malacanang, sa mga minority na senador, mga kurap na congressman, sa Korte Suprema, na ang itong constitutional right na nakasulat sa Article 3, Section 4 ng 1987 Constitution ay piniprinta natin ay labag sa batas, ay maigi, sunugin na natin ang lahat ng mga opisina na yan dahil wala na silang silbi. Dahil unang-una, ang gobyerno, ang taong gobyerno, ang mas nakahihigit sa batas. Tandaan po natin yan. Meron tayong tinatawag na civilian supremacy. Okay? Over military. Over the military. Tandaan yan. Nasa konstitusyon yan. So lahat ng mga nakikinig at nanonood sa mga vlogger na yan, na ito, na nandito ngayon, buklatin ninyo ang inyong mga Philippine Constitution na aklat o dili kaya pumunta kayo sa Google Chrome ninyo at basahin ninyo ang tungkol dito sa Philippine Constitution. Mag-focus kayo sa Article 3, Section 4 ng 1987 Constitution. At isa pa, kung sinasabi nila ng sibilyan, hindi pwedeng arestuhin ng mga senador na gumagawa ng illegal dyan, yung mga pulis, yung mga military, yung presidente ng Pilipinas, pwede nating arestuhin yan sa bisa ng Section 5, Rule 113 ng Philippine Rules of Court. Korte Suprema na yan ang nagsabi, by citizen arrest. Citizen arrest yan. Kung ang mga kawatan na yan ay aktwal na nating nakita na nagnanakaw, dahil lantad naman na ang pagnanakaw, pwedeng arestuhin yan ng taong bayan sa pamamagitan ng Section 3, Rule 113 ng Philippine Rules of Court. Tandaan po ninyo yan. Hindi lang yan ang civilian arrest or citizen arrest ay applicable lang sa mga maliliit na magnanakaw dyan. Yung mga nagnakaw ng mangga, nagnakaw ng candy sa tindahan, hindi yun applicable. Applicable din yan sa mga highest ranking officials ng ating gobyerno. Para maintindihan po ng lahat. Maraming salamat po. Sir, question. Sir, may mensahe pa kayo sa dalawang kulto ngayon na nandiyan ngayon sa Senado? Sa mga mga minority black, mga Tulfo brothers, no? Siguro
naintindihan ninyo kung nakinig kayo dito sa ating mga in-explain ngayon, magbasa-basa naman kayo ng batas. Basahin ninyo ang Philippine Constitution kung ano ang nilalaman para sa ganon maunawaan ninyo at huwag ninyong i-divide ang Senado dahil unang-una ang Senado ay pagmamayari ng taong bayan. Hindi kayo ang nagmamayari ng Senado. Dapat bigyan nyo ng way ang mga taong bayan para sa ganon malaman nila ang katotohanan nang sa ganon ay mapanagot kung sino man ang mga nagkasala. At kahit pa kayo ay senador, kahit pa kayo ay si presidente, kailangan managot kayo dahil ang batas ay batas ng Pilipinas. At ang konstitusyon natin ngayon, very accessible sa mga Android na cellphone. Accessible lahat yan. Kahit sa Google. Google. Marami. Sa Google Chrome. Hindi na mahirap. Pwede naman kayo magbasa. Alam nyo ninyo, ang sabi nga sa sa kasabihan sa law, excuses to the law, ignorance to the law, excuses no one. So kailangan basahin ninyo kung ano yung karapatan nyo. Nandyan sa civil right. Yung civil rights natin nandyan sa loob ng konstitusyon. Very simple. Kung talagang matalino ang mga leader yan, intindihin na lang nila ang preamble ng ating konstitusyon. Very simple. We, the sovereign Filipino people, imploring of the aid of Almighty God. So ano pang pwede natin i-explain dyan? Pinaikot-ikot na lang ang taong bayan eh. Preamble, pagka nag-aaral ka sa college, lumabas na. nandyan na yan. Lumabas ang taong bayan. Sumuporta na tayo dito sa ating ipinaglalaban para sa ganon matuntun natin kung sino ang karapat dapat makulong para pagdusahan ang ginawa sa taong bayan. Sir, tanong lang. Sir, ano po ang opinion niyo dun sa sinabi ni Rafi Tulfo na tinawag niya ng mga kargador itong dating mga Marines? Kung sinabing kargador, wala namang problema sa kargador eh. Di ba malinaw naman? Ibig sabihin, kung sinabi niyang kargador, ang mga 18 Marines na yan, ibig sabihin yan, ina-admit niya na nag-deliver sila sa kanila. Maliwanag ba? Ayun. Ganun pala ibig sabihin nun. Ibig sabihin, nagpakarga pa siya sa mga Marines. Kasi kargador eh. Bakit niya sasabihin na kargador sila? Ibig sabihin, inamin niya na may nag-deliver sa kanya. Walang masama Alam pa naman yun yung eh. kargador. Ang masama, yung magnakaw ka nung kinarga. Hindi nga, una-una nga, si Bilyar. Kargador din yan sa Wala yung mate yan eh. Sir, tanong lang. Dati ba naging idol niyo rin ho si Senator Rafi Tulfo? Never kong naging idol sila Tulfo. Alam niyo kung bakit? Alam niyo, pati pamilya, mag-asawa, pinakialaman nila. Labag yun sa batas yun, pakikialaman mo ang pamilya dahil meron naman tayong family code eh. Yung family code yan, meron naman yung mag-asawa, pwede naman sila dumulog doon sa tawag nito sa Barangay. social Sa barangay. women's desk. Di ba may mga naman yan eh. Bakit niya pakikialaman yan? Kasi gusto nilang magpasikat para sa ganon makilala sila ng taong bayan at papasok sila sa politika dahil sila rin may mga political interest din. So ngayon nangyari na, di ba? Dalawang Tulfo pa ang pumasok sa Senado, merong isang Tulfo rin na pumasok sa Kongreso. Yun ang kasi nagpaano sila ng marami nilang mga supporters, viewers, naging sikat sila. So naging ganoon ang naging kalalabasan nila. So wag nilang sabihin na dahil nandiyan na sila sa Senado, masasabi na lang nila kung anong gusto nila na na parang kanto boys na sa loob ng Senado, wag naman ganoon, ang mga kasama naman nila diyan sa Senado ay mga nag-aral naman yun ng abogasya. So ganoon, dapat sundin nila ang batas. Kung ano yung mga rule doon sa loob ng Senado, sundin nila. Huwag silang mag-jump sa mga konklusyon nila na hindi naman nila pinag-aralan ito. Sir, isa lang sir. Sir, mensahe po ninyo kay Senador Win Gatchalian kasi inaako niya ngayon na siya na yung acting Senate President eh. Mensahe ko naman kay Senator Win Gatchalian, being a fake Senate pro tempore Senate President, huwag naman ganon. Alam niyo, matagal na rin kayo sa Senado eh. So, alam niyo kung ano ang tama at mali,
So kung hindi ito pumasa sa botohan, yung pag-upo bilang isang Senate President, huwag ninyong huwag ninyong akuin kasi alam naman ninyong peke yung ninyo, yung ginawa ninyo. So sumunod lang tayo sa rules ng na ang Ayun dapat si din Iko, may si picture Senate na President nakipag- Alan Peter Cayetano nakipag-vlog ang nasa tunay na liderato, binoto ng majority. So kailangan siyang masunod, hindi yung mga peking botohan na ginanap dyan sa loob ng Senado. Sir, pero sa tingin ho ninyo, ano kaya yung pinakadahilan? Ano yung nakikita niyong dahilan kung bakit inagaw ho nila yung pilit nilang inagaw yung pamumuno sa Senado? Inaagaw nila yung yung posisyon ng majority block kasi ang gusto nila mapahinto yung Senate Blue Ribbon Committee tungkol doon sa flood control project flood control scam or scandal na natin. So, yun yung mga mga issue na dapat nilang tigilan para sa ganun lahat ng pangalan na nandun sa listahan ni Saldico, dahil yun ang kinakatakutan nila, ang paglabas ni paglabas ni Saldico, dahil itong mga sinasabi ng 18 Marines ay totoo. Dahil kung hindi totoo yan, bakit hindi nila hayaan? Kung wala silang kinalaman dyan, bakit hindi nila hayaan itong 18 Marines na maghayag ng kanilang mga affidavit para sa ganun ay mailantad nila kung sino-sino talaga ang mga taong diniliberan nila ng malimaletang mga pera na hindi lang ito bilyon kundi trilyon na rin. Ito masakit sa taong bayan na ito harap-harapang ginawa nilang pagnanakaw sa ating kaban ng bayan ay isang pagtataksil, pagtatraidor sa ating mga kababayan bilang isang mamamayang Pilipino. Sir, maaari bang malaman sir pangalan niyo, sir? Pangalan ko, Opo. ako si Rodel Dubaya Jerez, founder and president ng Kilusan ng mga bagong leader sa Pilipinas, Organization Incorporated. Isa akong leader ng Duterte Solid North at isa ako kabilang sa ALAP Pilipinas. Ako yung spokesperson ng ALAP Pilipinas. Ibig sabihin sir, wala nang solid north. Meron, Solid North Duterte. Ay, ibig sabihin, wala nang solid north, Marcos. Wala, hindi. Duterte talaga. Maraming salamat, sir. Solid Duterte. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, maraming salamat.